Tama ba yung ganun? Kala ko po. Tumatakbo ka sa amin? Ha? Ha? Oh. Ba't tumatakbo ka? Kala ko po. Dahil sa pananakit kay Totoy, maaari siyang kasuhan ng grave misconduct. Maganda man ang hangarin ng ibang mamang pulis, hindi maitatangging iligal ang kanilang ginagawa. Halimbawa kung meron silang ganung hangaring marangal na dapat mag-aral ng hanap buhay, itawagin natin sa tama. Ano po? Kung halimbawa pulis sila at pinagamit nila yung tsapa nila para sila hindi mahuli, mali po yun. Sa bandang huli, ang pagsunod pa rin sa batas ang pinakamahalaga, lalo na para sa mga dapat nagpapatupad dito. Susunod, step by step na lagayan aming nakunan. Pinagdadaan ang pila sa Assessment Division ng BOC sa Maynila. Kailangan maglagay ka ng para sa kanila. Kasi kung hindi mo sila lalagayan, ipipinding yung yung dokumento mo. Tapos kung ano-anong hanapin sa'yo, kahit di naman kailangan, tapos hindi mo i-release yung kargamento mo. Mula 200 hanggang 100,000 piso raw ang lagayan. Nagmanman ang investigador sa nasabing tanggapan. Dito may sinusunod daw na step by step na kotongan. No choice na raw ang mga broker o ahente ng kargamento kung di magbayad sa prosesong ito. Step number 1, magpunta muna kay Kuya. Bida raw ni Kuya, siya na ang bahala para mapadali ang pagpaproseso ng mga papeles. Ang bait mo naman, sir. Libre ba ito? Naloko na. May bayad pala ang kabaitan niya. Pinakamababa na dun yung 50. Yung iba, 40. Sa clerk, 20. Pero kung pinaka-standard, 50 na yun. Okay. Punta na tayo sa step number 2, sa import commodity expert. Sa una, tila sinusuring mabuti ng lalaking ito ang papeles. Pero maya-maya pa, makikita nilang medyo may kulang yung papel mo, hanapan ka na yun. Tapos, pahirapan ka, padadagdagan pa yun. ang step number 3 naman, sa lalaking ito na printing naglalaro sa kanyang computer. Siya pala ang section chief dito. Pirma niya ang kailangan para mailabas na ang kargamento. Ilang saglit pa, inihulog na ng broker ang pera sa drawer. Pinakamababa 300,000 na yun. Pero in fairness, sinuklihan naman siya. Thank you, sir. Daming sir, ah. Wow, tila napagod kayo, sir, sa ginagawa nyo, ha? Ang step number 4, sa tanggapan na ng kahera. Pero dito, hindi rin dapat magbayad. Magbibigay lang ng kopya ng dokumento ng kargamento. Yung ano nito, yung... Tila mainit ang ulo ng kahero. Hindi ka lang sumabay na, sir. Yamin nyo. Siyempre. Meron sa option, sir. Hindi ko naman kung gusto mo. Pero hindi naman yata mahirap palamigin ang kanyang ulo. Kwenta, pinakamababa. Hanggang 300. Susunod, Wala, hindi ko alam yan. Hindi ko nga alam kung nagpabarya kasi mali nagpabarya. Yung kanyang oras o nagbabayaran na kami ng aming kinain. Almusal, merienda, tanghalian.
Matapos namin makunan ang step-by-step na bayaran, tumiretso na kami sa tanggapan ni Commissioner. Dismayado sila sa kanilang napanood. Sino yun? Isa-isang kinilala ang mga nasa video. Sa step 1, si Camilo Sumalpong. Sa step 2 naman, si Jun Bautista, isang import commodity expert. Sa step 3, si Manuel Alguere, ang mismong section chief o principal customs appraiser ng section 11. At sa step 4, ang kahero na si Bienvenido dating galing. Agad ipinatawag ni Commissioner ang mga bida sa video. Dumating sina Bienvenido dating galing at Manuel Alguere. Hindi makapaniwala ang dalawa sa kanilang nakita. Napangangak kami sa kinatwiran ni Ginoong Alguere. Wala, hindi ko alam yan. Ano yung patanggap mo? Hindi ko nga alam kung nagpabarya kasi normally nagpabarya. Ha? Tignan nga natin ulit kung pinaryahan lang niya talaga ang pera. Si Ginoong dating galing naman, kakaiba rin ang palusot. Oras ng kinain ko simula ng almusal hanggang tanghalian ho. Ganyan oras ho kung maningil, kaya tinanong ko agad sa inyo ang oras naniningilo yan. Hindi ko pa nga, sabi nga sa akin, yung pa isang balansin mo ng isang araw. Dahil yung previous ho ang sinisingil. Kaya itong kinain ko naman yan, bukas naman ho sisingilin. Ano po uli, sir? Yung kanyang oras ho, nagpapayaran na kami ng aming kinain. Almusal, merienda, tanghalian. Ang galing naman ni Ginoong dating galing. Siya na ang may utang, siya pa ang tinabayaran. Ayon sa pamunuan ng Bureau of Customs, walang dapat bayaran sa Assessment Division. Sa bangko na raw dapat magbayad ng mga broker at ahente, ipapakita na lang sa BOC ang resibo. Dahil sa pangungulekta, kasong administratibo raw ang isusulong ng Bureau of Customs laban kina Bienvenido dating galing at Manuel Alguere. During the height of the investigation, kung makikita natin deliberate, no, it will amount to dismissal. Ganyan po mangyayari. That's the maximum, no? Kung minimum nakakita, depende po yan sa investigation, no? They will be suspended for 6 months. Samantala, ang nasa step 1 na si Camilo Sumalpong, hindi raw empleyado ng BOC. Dapat itong driver na to, hindi na papasukin dito. Naikpitan po natin sa police. Mga ganun na kamag-anak, pamangkin, hindi dapat papasukin dito. Ang nasa step 2 naman na si Jun Bautista, hindi rin pala taga-customs. Kawani pala siya ng Association of Petrochemical Manufacturers of the Philippines o APMP, isang pribadong kumpanya na otorisado ng BOC para tumulong sa pagsuri ng mga kargamento. Sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS, sa pananaw raw ng mga Pilipino, ulelat ang Bureau of Customs sa mga ehensya ng gobyerno pagdating sa pagsawata sa katiwalian. Mga kapuso, pinapaalala lang po namin, wala pong hinihinging bayad ang investigador sa pag-aksyon sa mga reklamo ninyo. Kung may alam kayong naniningil gamit ang aming pangalan, maaari po kayong tumawag sa aming hotline o mag-email. Hanggat may anomalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ito ang investigador. At ako po si Mike Enriquez, proud to be Kapuso. Investigador! Sumbungan ng bayan! Investigador! Hindi ka uuungan! Investigador! Malapit ang anibersaryo! Hindi tatantanan ng mga taong may atraso! Investigador! Sumbungan ng bayan!